Yes, praise God. Uh, Welcome po sa lahat sa atin. Magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Ngayon po ay simula ng ating bagong series. Ito yung I Believe series. Sa pagkakataon muna ito ay tatalakayin po natin yung tinatawag na Apostles' Creed. No? Series yan ng Apostles' Creed. Okay. Next slide please. Ito yung Apostles' Creed. Okay, sabi ron, I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of the Father Almighty, when He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Apostles' Creed. Ilang mga kailangan natin matutunan patungkol sa Apostles' Creed? Next. Ito po yung pinaka-oldest creed, no? sa history. Sabi sa pag-aaral, it was written at least 150 years from the last writing of the New Testament. So hindi siya part ng Bible. Okay? Tinawag siyang Apostles' Creed not because it was produced by the apostles. So hindi ang mga apostles na nagsulat yan, but because it contains yung brief summary ng pinaka-highlight ng mga teachings ng mga apostles. Kasi nung panahon na yan, nung lumalago na yung Christian Church, araw ng 200 AD, pataas, nagkakaroon ng iba-ibang grupo at may mga pagkakataon na nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon. Sa mga susunod na linggo, makikita po natin yung development ng history na yan. Okay? At naturally follows the Trinitarian order. Kasi nung panahon na yon, marami nagsusulputan, no? Na iba't ibang katuruan. Kung papaano ngayon ay mayroon pa rin. Okay? At ito po ay large or widely accepted ng body of Christ, whether yan ay Orthodox, Roman Catholic, Anglicans, or sa Church of England, Reformed churches, Protestant churches, and Evangelical churches. So, siya po ay accepted. No? Kumbaga sa gamot, generic na paglalahad ng pananalig o pananampalataya. Isinasaad dito kasi doon sa Apostles' Creed, ano yung mga pangunahing katuruan ng mga Kristiyano. At ito yung pinakamatanda, 150 years makatapos may sulat ang New Testament. Lagi natin tatandaan, sabi rito, creeds do not hold any authority, but it points to the authority of the Word of God. Yung creed ho, para po siyang buwan. Yung buwan, nagbibigay liwanag sa gabi, pero hindi siya ang source ng ilaw. Diba? Ang buwan mo ay nagre-reflect lamang ng liwanag na nagmumula sa sun. Kung paano yung creed ay nire-reflect lang niya yung katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos sa Biblia. Diba? Malinaw sa atin yun. No? Okay. Then, sa lahat, sa pinakahuli siguro, it is the statement of faith of Taipei International Church, which we are part of Tagalog Fellowship. Okay. So, yan po, no? 6 na punto. At mga darating ang panahon na kayo po ay isa-isahin natin yon. Sa araw na ito,
ang ating pag-uusapan ay yung tinatawag na I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. Next slide. So, una, yung the existence of God. Lahat po siguro sa atin dito ay naniniwalang merong Diyos. Pero alam naman natin na may mga tao na nagsasabing hindi sila naniniwala sa Diyos, maliban lamang kung sila ay nasa bingit ng kamatayan o merong problemang malaki dahil doon napapasigaw na Diyos ko po. Okay. Di ba? Maraming ganun eh. Hindi maniwala sa... Meron akong kaibigan before, kalaro ko sa chess. Sabi niya, di naman ako naniniwala na merong Diyos eh. Naglalaro kami. Kasi kailangan makita ko siya para maniwala akong may Diyos. Naglalaro kami ng chess. Biglang humangin, natumba yung mga pyesa. Sabi ko, walang hangin, Brad. Bakit? Natumba nga yung pyesa, walang hangin. Hindi ko nga nakikita eh. Kaya walang hangin. No? Okay. So medyo mabababaw yun. No? Pero lagi natin tatandaan na yung pananampalataya, paniniwalang merong Diyos, ay isang bagay na nakaakibat na sa tao. Worship is natural to man. Si Pablo ay nandoon sa Areopagus, mga Greek philosopher yung mga tao, matatalino, pero sila mismo ay naniniwala na mayroong Diyos. Tinanong natin doon sa verse 22, I see that in every way you are very religious. Religious sila, dahil habang na siya naglalakad, sabi, for as I walk around and look carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. Pag sinabi mong unknown, maaaring mo hindi kilala, pero nag-exist. Diba? Belief in a supreme being is universal. Universal na ang paniniwala na mayroong mas higit na mga pangyarihan sa atin. Okay. Pero hindi ibig sabihin na naniniwala ang lahat ng tao na mayroong mataas, meron ng Diyos. Kung papaano naman, kahit maniwala ang lahat ng tao, kung wala talaga, wala. Diba? Ano ibig sabihin yan? Ang katotohanan, hindi siya nababali dahil sa dami ng sumusunod. Hindi na nabibilang ang katotohanan. Yung katotohanan, mananatiling katotohanan whether may sumusunod o hindi. Kasi hindi yan bilangan ng ilong. Ilang ilong ang umaamoy, di ba? Ang katotohanan, katotohanan. Okay. No? At yan po ay titignan natin sa mga susunod na linggo. At sa simula, ito po ay pasimula pa lamang ng pag-aaral natin sa mga basic o saligang pananampalataya, no? Basic doctrines. Sabi rin sa Romans 1:19-20 na ang mga tao ay alam na mayroong Diyos, na mayroong nilikha. Bakit? Kasi mayroong nilikha. Mayroong argumento na pagka may nilikha, therefore may lumikha. Kung papaano yung damit ninyo ay hindi ho yan na magic, walang spontaneous regeneration, spontaneous lamang na nangyari. Merong pinagmumula. Kung ang mismo ang simple lamang na kanin, may kailangan magluto para maging kanin. Galing na siya sa bigas, di ba? Oh. Merong kailangang pagsimulan. No? Yeah. Next. Susunod naman, makikita natin doon sa istorya yung pagiging ama, pagiging erpat ng Diyos. Paano siya nagiging father sa atin? Sabi dito, I believe in God, the Father Almighty. Tinanong natin. Okay. Fatherhood of God. Bakit natin sinasabi na ang Diyos ay ama? Dalawa ho ang klase na pag-uusapan ng pagkaama ng ama.
No? Bagamat tatlo yung kanyang pagkama, yung pagiging ama niya sa isang na anak na si Jesus. Ito naman sa atin, yung fatherhood through creation. Dahil siya ang nagsimula, siya yung ama. Sabi ron, because He Himself gives all men life and breath and everything else. Sino raw ang nagbigay ng buhay at ng mga bagay natin tinatangkilik? Ang Diyos. May pinagmulan na yung buhay natin ay galing sa Diyos na pinagmulan ng buhay. Siya yung buhay. At sabi ron, therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone. Dito, pinapakita ho na lahat ng nilikha ay anak ng Diyos. Ito yung pagkaama ng Diyos bilang isang manlilikha. Siya yung tatay kasi tayo ay nilikha. Tama ba yun? Sigurado ho ba tayo ron? Sa tingin niyo ba yung katabi niyo, nilikha rin yan? Diba? Lahat ng tayo ay nilikha ng Diyos. Diba? Doon nga tayo nagkakaroon ng ng halaga, 'di ba? Dahil hindi lamang tayo singaw na umusbong. No, hindi lamang tayo disgrasya na nangyari, no? Meron hong pinagmulan, meron ho tayong pinanggalingan. Okay. Pangalawa, meron ho yung fatherhood through adoption. Ito naman ho yung nararanasan ng mga mananampalataya. Next slide please. Sabi dito, sabi ng salita ng Diyos, sabi sa John 1:12-13, yet to all who receive Him, meaning sino man ang tumanggap kay Jesus, sino man ang manampalataya sa Kanyang pangalan, He gave right to become children of God. Diba? Ito ho yung naging ama through adoption. Lahat po tayo namumuhay, lahat ng tao, matatawag na ang Diyos ay ama dahil sa kanyang pagkalikha. Pero, yung mga tao na tumanggap kay Jesus, yung mga naligtas, iba yung kanilang pagiging anak, ang tawag sa kanila ay adopted. Ito yung pagiging anak through adoption, no? Inampon. Yan. Sabi dito sa Romans 8:16-17, the Spirit Himself testify with our spirit that we are indeed God's children. Tapos, sabi na sa Ephesians, tayo po ay itinalaga para maging mga anak ng Diyos. Dito ho, pumapasok gaano ka-importante ang ginawa ni Jesus doon sa krus. Dahil bagamat tayong lahat ay nilikha at ang Ama ang siyang lumikha sa atin, yun lamang tumanggap sa Panginoong Jesus ang binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan. Medyo tinatagalog ko para direkta na, imbis naman yung nasa pisara. Ayan ba yung, ano pala, nasa harap? Oo, pisara. Diba? Diretsuhan kasi yun eh. No? Dalawa yung pagiging ama na, kung ikaw ay naisilang muli, therefore, dalawa na yung pagiging ama mo, pagiging ama ni God sa atin. Nung tayo unang isinilang, tayo ay anak ng Diyos dahil sa pagkalikha. Yan. Ngayon, nung tayo ay naisilang muli, tayo o na born again, doon pumapasok yung adoption. At yung adoption na yon ay pumapasok dahil sa tayo ay tinanggap ng Diyos sa kanyang pamilya. Yun naman yung church, yung iglesia. Malinaw ba yun o mas lalong lumabo? Dalawa ho yun, no? Oo. No? Dalawa ho yun. Dapat ho maging malinaw sa atin yun. Lahat ay anak ng Diyos dahil lahat ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay kasamang tagapagmana ni Jesus. Ang kanila, kasi darating ang panahon na maghahari ang Panginoong Jesus at lahat ng tumanggap sa Kanya ay adopted sons of God, children of God. So lahat po tayo
na tumanggap sa Panginoon ay adopted. Ganun ho, napaka-importante na ang ating mga mahal sa buhay ay hindi lamang makakilala na may Diyos, kundi makakilala na mayroong tagapagligtas. Okay ba yun? Ganun ka-importante yun eh. Kasi hindi lahat ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng adoption. Ganun din ang dahilan bakit tayo ay umaabot, bakit tayo nagmimisyon, dahil nga yun ang panawagan ng Diyos sa atin. So, para medyo mapadali yung pag-i-explika, gamitin na lang natin sa patotoo. Pwede ba yun? Okay. Tawagin ko siya, si... Oo, ngayon. Gusto mo bukas? Hindi, wala na sila eh. Gusto naman eh. Akala ko mamaya pa. Kaya nga kitang pinapuro eh. Okay, sige. Sandali lang ha. Mga 2 seconds. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay papatuto ko po sa inyo kung gaano po kabuti ang Panginoon Diyos sa buhay ko po. Ako po ay namuhay sa kasalanan ng 3 taon mga kapatid. Pero praise the Lord po dahil ako po ay hinango niya sa pagkakasalang yun. At kasabay po ng paghango niya ng Panginoon sa pagkakasala sa akin ay kasabay po ng pagtanggap ng pamilya ko sa Pilipinas. Noong September 10 po, tumanggap po ang pamilya ko sa Panginoon. At hanggang ngayon po, mga kapatid, ay nagpapatuloy yun. Kaya hinihingi po sa inyo mga kapatid na isama niyo po sila sa inyong mga panalangin. Mahirap po, mga kapatid, ang magsimula. Pero sa tulong po at gabay ng Panginoon, ako po'y binigyan ng kalakasan para po pagtagumpayan po ang aking buong pamilya. Noong una po, hindi po talaga ako makapaniwala kasi nung nasa pamumuhay po ako ng kasalanan mga kapatid, talaga pong hirap na hirap ako na kahit po magsalita ng amen ang mama ko na kasama ko sa panalangin, sa tuwing tumatawag po ako sa kanya ay hindi po niya magawa. Bagamat minsan sinasabi po niya mga kapatid ng amen, pero alam ko pong piniplis lang nila ako. Dahil nga po syempre, di ba, nagpapadala po tayo ng pera sa kanila. Pero nung mahango po ako sa pagkakasal ng mga kapatid, nadama ko po talaga na tunay po na ang pagkilos po ng Panginoon sa buhay ko ay talagang totoo po. At tapat po siya sa kanyang mga pangako. Nang maganda po ang reunion namin sa aming pamilya, sinabayan ko po yung mga kapatid ng pagpapadala ng pastor. Pumagitan din po ng ating mahal na pastor na si Pastor Obed. Hindi po yun madali para sa akin dahil nahihirapan po ako maghanap ng pastor para pumunta sa amin. Marami po kami tinawagan ng mga pastor pero nabibigo po ako. May mga sticker na po ako pinapadala kay pastor na umiiyak kasi parang bakit ganun pastor? Sabi mo bang ganun, bakit ganun? Pero isang araw po tumawag, may binigay po siya ulit sa akin na pastor. Tinawagan ko po automatically, ang sagot niya, praise the Lord. Sabi ko, Lord, pinupuri talaga kita. Yung pong pastor na yun, sa maniwala ko kayo sa hindi, kapit barangay lang po pala namin. Na napakalapit lang, kaya sabi ko, Lord, talaga po napakabuti mo sa buhay ko. Nung araw din po yun din, naganap po ang pagpapatanggap. Kinumusta ko po yung mga magulang ko na kumusta naman po yung nangyari sa bahay. Kwento-kwento po na gano'n. Pero ang layunin ko na po na talagang magtuloy-tuloy na po yung gawain sa bahay namin. Pero hindi po alam ng pamilya ko yun. Ang mama ko na po mismo, mga kapatid, ang nagsabi ng, Baby, pwede bang bumalik ulit ang pastor sa bahay natin? Praise the Lord! Diyos ko, sabi ko, salamat po talaga. Kasi hindi ko pa po yung sa kanila sinasabi mga kapatid. Pero ang mama ko na po talaga mismo nagsabi. Kaya po, yan po, nakatuloy po yung gawain. At sa ngayon po, meron po kami mga pinaplano na kasama na aking buong pamilya. At kasama po ang mama ko na magagawa po kami ng simbahan sa Bicol. Na talaga po para po magpatuloy. At hindi lang po ang buong pamilya ko ang makakilala, maging ang aming buong barangay. Kaya po pinatunayan po mga kapatid ng Panginoon dun po sa pangako niya sa Gawa, chapter 16, verse 30, na talaga pong ubusin niya ang buong pamilya pag ang isa ay nakakakilala na sa Kanya. Kaya pinupuri ko po ang Panginoon mga kapatid at kayo po, i-encourage ko rin na huwag po kayong magsawa na mag-share sa inyong mga pamilya dahil po magtatagumpay po tayo. Makakasama po natin ang ating buong pamilya na magpupuri sa Panginoon. Yun lang po at maraming pong salamat. Amen.
Praise God. Alam niyo po, yeah. Alam niyo po, yun po ay isa sa mga church planters sa Philippines. Kami ay, ako ay pauwi sa, para dumalo sa isang symposium ng church planting. At kasama ko si Ka Robert. Kasi, lalo na sa mga ganoon, no? Pagka may nagpapabisita, hinahanap ko talaga church planter. Kasi pagka mga pastor na ano yun maraming tinatanong. Pero medyo bias ako sa church planter kasi hindi issue ang oras, hindi issue ang dami, hindi issue ang pasalabit. Kasi ang hanap nila ay kaluluwa. Isama niyo po kami sa panalangin. Ngayon nga ngayon kaninang umaga, walo pala yung pinagpe-pray na papa-sponsor sa symposium. Sama niyo po sa panalangin. Nakita ko kasi na napaka-importante na suportahan mismo yung manggagawa. Kasi pag sinuporta mo yung isang manggagawa, makakaabot sila hindi lamang 100, kundi gaano pa yung kaya nilang abutin. You train ang isang workers, mas marami kang maabot. Mas marami kang maabot. So, yun. Anyway, bakit napaka-importante? Bakit tayo nag-i-invest nga doon? Dahil hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay anak ng Diyos sa pagka-adoption. Kailangan ang lahat ay maligtas sapagkat yun lamang tumanggap sa Panginoon ang binigyan niya ng karapatan, gave right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Ganon napaka-importante yun. At gaya ng sinabi ni Jesus, kailangan maisilang muli ang tao. Kailangan makarinig sila ng Ebanghelyo. Kailangan silang manumbalik sa Diyos. Kailangan nilang tanggapin si Jesus. So, ganon, kaya ako natutuwa doon sa patotoo na yun. Kasi yun yung dahilan, no? Bakit tayo naririto, no? Yun yung dahilan yung tinanggap ko yung panawagan nito, nakita ko, merong koneksyon ang gagawin dito sa misyon sa Pinas. At yun din yung dahilan bakit nakita namin dahil nga nasa movement kami, sa church planting movement, na marami kaming, kanina lang meron akong kachat na nasa San Mateo. Sino sa inyo na taga San Mateo? Merong bagong San Mateo Rizal, merong bago dong church, ongoing church planting. Sabi nung isang pastor na nasa 25 na raw sila. Napaka-importante yun. No? Doon medyo bias ko, hindi malalaking church. Kasi yung mga yun yung sumusugod doon sa mga hanggang sa estero o sa bundok eh. Okay? Anyway, napaka-importante yun. Next slide please. Tingnan naman natin, God as the Creator. I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. Na siya yung lumikha ng lahat. Sabi dito, the Creator of heaven and earth. Tingnan natin doon sa verse 24, no? The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. Kaya nga tayo, hindi issue yung building eh. Ang issue yung tao. Hello? Nawa, no? Hindi binanal yung building, ang binabanal yung tao. Sa New Testament, nakikita ho natin yun. Kahit saan sila nagtatagpo, sa bahay-bahay, no? Sa mga gilid, sa kuweba. At yun po yung pinakadiin ng Bagong Testamento, na ang lahat ng tao ay manumbalik sa Diyos, hindi issue na yung lugar. No? Dahil hindi doon nananahan ng Diyos, ang Diyos mananahan at nananahan sa mga anak niya na tumanggap sa Kanya. Tayo ngayon ang templo ng Diyos. Tayo ngayon, no? Sa Bagong Testament. No?
Ngayon, para makita natin, bakit tayo naniniwala meron Diyos? No? Creation, exhibit, design. Yung lahat ng nilikha ay nagpapakita na mayroong disenyo. Di ba? Wala kang puno na nakikita na nasa ilalim ang dahon at nasa taas ang ugat. May disenyo ang lahat. Walang naglalakad sa kanyang ilong at nakataas ang paa. Merong disenyo ang lahat. Kaya nga ho tayo di ba? Tingnan ninyo ang ilong natin. Hindi, di ba yan, pag ganun hindi yan nandirito para hindi usok yung lumabas di ba? Creation, exhibit, design. Therefore, there must be creator. Kung may creation, dapat merong creator. Kung may design, merong nag-design. Designer. Di ba? Eh, paano sabi? Hindi, aksidente lang tayo. Eh, saan nagsimula yung aksidente na yun? Kailangan merong cause. Sabi rito, God is the origin of things. Merong pagpapasimula. Merong nagsimula. Hindi po pwede na spontaneous lang. Dahil saan nagsimula yung spontaneous na yun? No? Para tayong mag-uusap na sino na una, yung itlog o ang manok, paikot-ikot na. Merong lumikha. Merong gumawa. At yun po ay mas mahirap paniwalaan na tayo ay aksidente lang, na isang atong sumabog at nalikha ang lahat ng ito. Sa totoo lang, sa lahat ng pagsabog, walang nalikhang maganda. Di ba? Pagka magpaputok ka, walang nalilikhang maganda God is the origin of things. At higit sa lahat, God is self-existent. He has power within. No, hindi niya kailangan ang may lumikha sa Kanya. Ang Panginoon, siya mismo ay kumpleto. Kaya nga ang sabi doon, hindi siya nangangailangan ng taong maglilingkod sa Kanya. No? Does not live in temples built by hand. At pag tinignan pa natin ng ibang verses, may kita natin doon na hindi siya nangangailangan, hindi tayo kailangan, kung tutingnan natin, hindi tayo ang kailangan ng Diyos, tayo ang nangangailangan sa Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Tayo ang kailangan tumawag sa Kanya, tayo ang kailangan manampalataya sa Kanya, sapagkat siya ang source ng ating hilinga, siya yung source ng lahat ng ating tinatangkilik. At yun po ay malinaw na pagtuturo ng kasulatan at malinaw na katotohanan na dapat nating panghawakan. Hindi tayo, kundi siya. Doon mo makikita natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ang Diyos, hindi katulad natin. May mga pagkakataon, sinusukat natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin. Diba? Pag tayo nasaktan, lahat ay pwedeng bawiin. Pero ang Diyos, yung binigay niya na No, yung gift niya, pagka binigay niya, ay sa'yo na yun. Siya yung immutable, hindi siya nagbabago. No? What He is now, siya yung forever will be. What He is now, He will be forever. No? Siya yun ngayon, siya rin yung kinabukasan. So napaka-importante po nating malaman yun. Napaka-importante na yung paniniwala na meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Na yung kanyang sinabi noon ay sinabi niya ngayon. At hindi yun magbabago. Yung kanyang mga pangako, pag binitawan niya, pangako niya yun at hindi siya magbabago. Napakahirap, di ba? Kahit sa mga workers, pag point system ang iyong trabaho at kada bumababa ang point mo, ibabaguhin ang kontrata mo. Kakaiba yun. Pero ang Diyos natin hindi nagbabago. Pwede mong ibigay yung iyong ngayon at ang iyong future sa kamay ng makapangyarihang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Next slide. Siya yung creator of heaven and earth. Sabi dito, from one man, He made every nation of men that they should
inhabit the whole earth, and He determined the times. Sabi dito, sino nag-determine ng times? Sino ang nag-determine na sa panahon na ito, nakaupo kayo dyan at nakikinig? May nag-imbita sa inyo maaari, pero ang nag-determine ng time na yon, si God. He determined the times set for them and the exact places. The exact places. Sino nag-determine daw? Ang Diyos. Kung saan tayo mamumuhay. Ang Diyos ang nag-determine. Walang aksidente sa Diyos. Hindi ka aksidente. Hindi tayo aksidente. Hindi aksidente na naririnig mo ang mensahe nito ngayon. May plano ang Diyos sa iyo. Amen ba no? Hindi tayo aksidente, mga kapatid. At isa yon sa mga katotohanan na sinasabi nung creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Diba? Sabi ron. At sabi pa din po, God did this so that man would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from each one of us. Hindi naman daw malayo ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag ho sa atin. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating puso at buhay. Sa panahon na tayo natutulog, sa panahon na tayo nag-iisa, patuloy hong nangungusap ang Panginoon. At ngayon ho, maaaring nangungusap ang Panginoon sa atin. No? Kung ikaw ay ngayon lang nakadating sa gawain na ito, ang Panginoon ay patuloy na nangungusap. Consider yung kanyang katotohanan. Sabi dito kasi, God want men to seek and reach out for Him. Gusto kasi ng Diyos na siya ay hanapin. Dito rin makikita natin sa mga talata na ito, na yung boundaries ay hindi kalaban ng tao. Minsan kasi natin, parang bang yung pag may boundary ay kalaban ng tao. Hindi ho, no? Kasi yung exact place and exact time, boundary yun. Diba? Yung eksakto kung ano yung kalalagayan mo. Mga kapatid, yung kalalagayan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, sa iyo yon. Hindi yun para sa iba. Meron tayong lahat lugar at dinetermine yun ng Panginoon. At kung alam natin yon, hindi kailangan tayong patuloy na tumingin doon sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa iba. Hello? Diba? Bababa ngayon yung selosan. Lord, bakit gano'n? Hindi, kasi iba-iba yung dealing sa atin ng Panginoon eh. Yung dealing niya, very personal. Yun yung Diyos natin. Diyos nating pinanampalatayaan. Diyos na ating pinapanaligan. Diyos na alam na doon sa lugar nila, na naghahanap siya ng maraming pastor, at ikot siya ng ikot, kabarangay lang niya pala yung gagamitin ng Diyos. The exact place. At exact time. Dahil, bakit exact time? Kasi nung pinunta ko si Pastor Henry, yung si Henry, yun yung leader namin sa Church Planters League. Sabi niya, tama Pastor, pupunta kami sa Daet. Tama, di ba? Natatandaan niya? Pupunta kami sa Daet bukas. At nung nandoon na siya, tinanong niya kung sino yung malapit doon sa lugar na yun at meron ng isa. Pastor, di ba? So yung exact time and exact place, alam din ng Diyos. Hindi nalilate ang Panginoon. Kung tayo man ay nakaka-experience na para bang nasa boundary tayo, para ba tayo nakakulong sa isang lugar, maaring iniligay ka dyan, kapatid ng Panginoon, para ikaw ay, sabi dito, that you would seek Him. Para hanapin mo siya, para makita mo na meron kang tunay na pangangailangan at ang makatutugon ng pangangailangan na yun ay ang Diyos. Amen ba ron? No? Kasi kung wala tayong boundary, baka akalain natin tayo na ang Diyos. Kasi kung patuloy nating na ipaplano ang lahat at para bang lahat ng bagay ay ayon sa ating plano, baka hindi na tayo magtiwala na meron Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung meron mang nangyayari sa atin, kung akala man natin
Pinagsakluban na tayo ng langit at lupa. Kapatid, maari yung bagay na yun, ang kaparaanan ng Diyos para isik mo siya. O sino man yung mahal natin. No? Kasi yun yung panahon na makikita mo, hindi pala ikaw ang nagdadrive. Hindi pala ikaw yung makapangyarihan. Merong Diyos na nakakaalam ng lahat at hindi ka aksidente. At hindi niya inaalaw ang isang bagay na makakatalo sa atin. Di ba? Kahit yung pagsubok, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi common sa tao, kundi yung pagsubok na yon, pag dumating, magbibigay ang Panginoon ng way of escape. Di ba? Pag may inaalaw ang Lord, meron siyang way of escape na ibinibigay sa atin. Merong katugunan na ibinibigay sa atin. Ano man iyon, mga kapatid, huwag ho nating tignan yung mga boundaries na nararanasan natin as if pinipigilan tayo ng Diyos. Kundi nais lang ng Diyos na makita natin na yung kalalagayan natin, yung exact time, exact place, ay eksakto para sa'yo. Made in heaven. Kahit na yung God's will. Kung sino man yun. Meron kasi ganon. No? Yung sabi nga ni, sa tamang panahon. Sa tamang lugar, sa tamang panahon. Sa tamang tao. Sa timing, di ba? Ngayon, kung siya yung creator natin ngayon, nag-determine ng lahat ng kalalagayan natin, therefore, siya yung may hawak ng present, at dahil siya yung Diyos, siya rin yung Diyos natin sa future. Siya yung may hawak ng ating creator of heaven and earth. He is the creator of heaven and earth. Yung ating ngayon at ang ating bukas, maasahan natin sa Panginoon. Yung buhay natin dito sa lupa at yung buhay sa susunod na buhay na sa Panginoon. Dahil siya rin ang lumikha. Ano man yung pinagdaraanan natin sa current dito, hindi po yun nalilingit sa Diyos. Sa totoo lang, ang sabi nga ni David sa Psalms, ikaw ay nagtatago sa kadiliman. O walang maitatago sa kadiliman. Wala mong maitatago sa kadiliman sa Panginoon. Remember yung mga alagad, sabi ni Jesus Christ. Sumakay kayo, humayo kayo. No? Sumakay sila ng bangka, naglayag sila, at si Jesus nagpaiwan na nalangin. At sa gitna ng madaling araw, lumakas ang bagyo. Nung binabagyo sila, pagod na yung mga alagad, nasa gitna ng kadiliman, ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa kanila. Sa gitna ng kadiliman, fourth watch of the night, nagpakita si Jesus. Alam niyo po, ang Diyos natin, hindi nakatago ng kadiliman yung ating sitwasyon. Dahil siya mismo, alam niya yung sitwasyon natin. Hindi mo tayo nagtatago ng kadiliman. Sa panahon ng kadiliman, maaasahan natin ang Diyos ay kakatagpuin tayo. Pangalawa, nung pangyayari na yon, pagod na yung mga alagad sa pagsasagwan, sa pagtatanggol mula sa bagyo. Pagod na sila, frustrated na sila. Doon din dumating ang Panginoong Yesus. Sa panahon na akala mong talo na, doon mo makikita yung kalakasan ng Panginoon. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. I believe in God, the Father Almighty. Siya yung Ama na nagplano sa atin ng magandang buhay. Siya yung Ama na ayaw niyang masasaktan yung kanyang mga anak. Siya yung Ama na nariyan para ibigay yung lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Siya rin ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa Kanya walang ipos. Makakaasa tayo na ilalagay natin ang ating buhay at pananampalataya sa Diyos na humahawa ng langit at lupa. Ayun po ang panandalian sa ngayon at tayo po'y pananampalataya.